Uy, may Pinoy undefeated pala tayong kababayan na animal kung usapang knockout at body shot. Grabe bumana to, Brad. Tignan mo. Eto pa kung paano niya winalanghiya at pinatiklop ang kalaban. O diba? Ang lupit, no? Ultimo si Boy Bagsik, pinagtripan lang. Mana? Ala! Huwag ka munang magdiwang dahil matindi rin ang makakalaban niyang undefeated Japanese. Tignan mo kung paano niya itinumba ang Pinoy na dumayo sa Japan. Kaabang-abang at napaka-solid na bakbakan to. Mga kababayan, may bago na naman tayong nadiskubreng diamante. Pinoy boxer na malupit. Pinakikilala ko sa inyo si Raymart Tagakanaw alias Cebuano Assassin. Lumalaban to sa super flyweight division na pinaghaharian ni Bam Rodriguez, number 6 bilang pound for pound. Sa katunayan, number 9 sa WBA World Rankings tong kababayan natin. Sa division na yan, malakas at mabangis. Iba yung lakas niya talagang may diin at makapaminsala. Yung lakas na parang John Mindoro o Casimero na kahit nakadepensa ang kalaban ay talagang masasaktan. Testamento dyan ang pinatulog niya na former champion ng Thailand at Indonesia. Pero wag kayong pakampante dahil itong makakalaban niya, boy, sikat at mabangis to. Ayumu Sano, umiidolo kay Naoya Inoue at susundan niya daw ang yapak nitong monster ng Japan. Sa katunayan, 3 Pinoy na ang tinalo nito habang ang 2 ay knockout ang inabot. Ito ang matinding representasyon ng Pilipinas kontra Japan. Bata pa lang ay notorious na to sa pagpapagapang ng mga nakalaban sa sparring at amateur. 2 undefeated top prospect ng 2 bansa ang magsasalpukan. Ang Pinoy ay may 11 wins at 9 knockouts. Ang Hapon ay may 10 wins, 1 draw with 5 knockouts. 26 anyos ang kababayan natin at 22 naman ang kalaban. Ang estilo ni Raymart Tagakanaw ay pure pressure at umaabante dahil kampante siya sa depensa at opensa niya. Tignan mo ulit ang kalagayan nitong giniripuhan niya. Nangisay Itong Japanese na si Ayumu Sano ay technical at sobrang tangkad nito, Brad. 5'8 and half tong bakulaw na to habang 5'6 lang ang Pinoy. Pero yun lang. Itong mga matatangkad ang gustong kalabanin at patiklupin ng kababayan nating assassin. At tsaka, undercard to ng Casimero versus Kameda sa Kyrgyzstan ngayong October 25, 2025. Okay? Wow! Sobrang tindi ng lineup dahil may isang undefeated pa na si Kenneth Rapista na may record na 7 wins with 6 knockouts. Gagawan rin natin ng content yan kaya paki-like ng video ito at subscribe ka na rin para updated ka. Sino nga bang liyamado o dihado sa bakbakang Tagakanaw versus Sano? Para masagot natin yan, eto handog ko sa inyo ang top 3 knockouts ng Pinoy. At isang laban din ng Japanese na Pinoy champion ang nakalaban niya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, let's go! Okay, first fight tayo mga kababayan. Raymart Tagakanaw versus Hamson Lamandao, Philippines versus Indonesia. Ito matinding bakbakan, top 3 knockout tayo ni Raymart Tagakanaw kontra sa Indonesian. Credits to Kumong Bulanon YouTube kasi 'di ba, syempre, nanghiram tayo ng video nila. Ito pa-skill ko channel nila. Yan, subscribe nyo kung gusto nyo ng mga bagong laban na Pinoy ang kalahok, locally or internationally. Ang gaganda ng mga laban dyan, Brad, high quality din yung contents nila, promise. At mag-comment na rin kayo sa video nila. Sabihin nyo dito kayo galing sa BFTV Sports. Maraming salamat sa inyo at sa Kumong Bulanon YouTube channel. Talagang bakbakan to, Brad. Ito yung first title attempt ni Raymart Tagakanaw.
Sobrang solid ng bakbakan na to. Taga-Kanaw is fighting with blue and red trunks and the opponent Lamandao fighting in black trunks. Talaga lumalagabog yung suntok, di ba? Rinig na rinig. Ganda ng sabayan eh. Naku, nasaktan. Loko, bumagsak. Grabe yung mga body shot ng Pinoy na to. Sobrang tindi. Medyo tensyonado yung kalaban ha, napapaatras. Alam niya yung aggressiveness ni Taga-Kanaw, effective. Body sa body, oh. Tindi ng laban, Brad. Second round pa lang to ha, talagang bombahan kagad. Ubusan ng bala, second round pa lang. Walang gusto magpaubayaw. Uy, bagsak. Hirap na siya makatayo, Brad. Bang! Yung mga body sa talaga binubutasan. Third round tayo mga kababayan. Uy, good right. Talagang nag-i-invest sa body shot itong si Taga-Kanaw. Kilalang body killer to eh, alias Cebuano Assassin. Pero yung kalaban niya matibay din. Diba? Isa sa ano yan, top prospect din ng Indonesia sa division na yan. Uy! Bang! Grabe yung mga body shot talaga. Yumakap yung Indonesian. Okay, ganda ng bakbakan. Ang kinaganda din dito kay Raymart Taga-Kanaw, matibay, kayang kumain ng suntok. Uy! Good counter! Naku, nasaktan! Grabe oh, talaga lumalagabog. Ito talaga yung bakbakan na hindi mo masasabing ano, magtataho ko no, kung ano-ano man, di ba? Ito talaga bakbakan na matindi na dapat mapanood ng sambayan ng Pilipino at dapat abangan na boksingerong up and coming future champion natin. Uy, body shot. May pahapyaw siya sa body. 2-punch combo madalas yung ginagawa ng Taga-Kanaw. Uy, galing umilag oh. Talagang balance yung depensa at opensa, di ba? Stop yung jab, no? Ito na ata yun. Naku, binabanatan yung Indonesian ha. Kino-corner niya lagi. Bang! Grabe yung mga left hook, Brad. Naku, buti na lang save by the bell. Eto, 5th round tayo mga kababayan. Ganda ng laban. Kung na-entertain kayo sa napapanood nyo, huwag kalimutang mag-subscribe mga kababayan. And pindutin nyo na rin ang like button. Comment na rin kayo dyan. Kwentuhan tayo dyan. Re-replyan ko. Comment nyo kung taga saan kayo, di ba? Para at least alam ko kung taga saan yung mga viewers ko. Maraming salamat po. Sumasabay yung Indonesian pero ramdam niya talaga na mas malakas yung Pinoy. May diin yung suntok, talagang bumabaon. Naku! Uy! Natamaan! Brad! Ang sakit ng body shot niyan!
top 3 knockout pa lang to, Brad, ha. Meron pang top 2 and top 1, tsaka yung isang laban ng Japanese na Pinoy yung kalaban niya. Chill lang kayo dyan. Okay, 6 round tayo mga kababayan. Uy, grabe. Medyo nawala na yung diin sa suntok ng Indonesian. Yung kay Raymar taga-Kanaw, kahit jab pa lang, talagang snap. Ah, grabe mga body shot. Naku, snap yung ulo, jab pa lang. Di ba? Naku, makukorner na. Lululu. Bang! Uy, tinamaan ang overhand, Brad. Tumiklop. Naku. Nangisay. Namutla yung kalaban, Brad. Kawawa. Kaya pa ba? Tumayo, pero napailing na. Wala na, Brad. Won via 6-round TKO. Naging champion siya dyan. Grabe. Ano, belt nyo. Tuwang-tuwa sila eh. Tsaka yung coach niya, si Coach Villamor. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyong laban ng isang Japanese na kalaban niya ay Pinoy na champion. 8-0 yan, parehas undefeated. Tsaka parehong champion. Ayumu Sano versus Hierogi Gura. Pilipinas versus Japan. For the WBC Youth World Super Flyweight title. Okay, sobrang solid ng laban na to mga kababayan. Pasadahan muna natin to bago tayo tumungo sa top 2 and top 1 knockout ni taga-Kanaw. Para maikumpara natin kung ano nga ba ang galaw na itong Japanese na to. Mala inuwi daw to eh. Yung kababayan natin fighting in black trunks and Sano fighting in white trunks. So far, wala pang significant punches na lumalanding. Okay? Kumakaunter yung Japanese, yung Pinoy, umaabante. Mailap yung Japanese. Oh, aba, may mga ganun-ganun pa. Medyo manipis si ano, no, Sano, kumpara kay taga-Kanaw, di ba? Galing umilag din eh. Tingin nyo mga kababayan, ilang rounds kaya magtatagal o sino mananalo? Taga-Kanaw versus Sano, base sa napapanood nyo. Uy, good counter straight. Pinabody niya yung Pinoy. Yung Pinoy yung mayakap. Medyo nahihirapang kumonekta yung Pinoy ng solid. O yun, tumama. Pero syempre, huwag kang maging pabaya pag Pinoy kalaban mo. Talagang babanatan at bubutasan ka. Isang mali lang, tiklop ka. Malakas yung Pinoy eh. Ganda ng laban din, oh. Talagang high pace. Taga-Kanaw versus Sano. Tinding laban to. Uy, naku, nasaktan yung Japanese, Brad. Naku, medyo mahina pala panga nito. Naku, pag tinamaan to ni taga-Kanaw, baka, diba? Baka tiklop kagad, hospital kagad. Bang! Uy, ganda ng counter na yon. Naku, binanatan yung body niya. Yumakap siya eh. Baka mahina sa body to eh. Taga-Kanaw, malakas sa body shot yon. Galing umilag, no? Ganito din gumalaw si Inoue nung nag-uumpisa pa lang. Uy, good counter. Mailap yung Japanese na to. Ganda ng laban. Parehong undefeated, Brad. Parehong champion. Grabe. Naku,
Ganda ng laban. Ano panalo? Still undefeated pa rin yung Japanese. Tagakanaw versus Sano, parehong undefeated yan. Eto, second fight mga kababayan. Top 2 knockout ni Tagakanaw. Philippines versus Thailand. Raymar Tagakanaw versus Pai Parop. And again, yung trunks ni kababayan, red and blue trunks. And the opponent fighting with white and red trunks. And credits again to Kumong Bulanon TV YouTube channel. Subscribe kayo dyan. Di ba? Ganda ng laban na to, Brad. Matibay yung Thailand. Kilala yan sila sa pagiging matibay. And may konting gulang. Tingnan natin kung paano ma-overcome ng Pinoy to. And kailangan makilala ng buong Pilipinas to, di ba? Kasi nagiging sikat na to sa Cebu. Gumagawa ng pangalan doon. And sa Japan na siya soon enough, 'di ba? Pag nagtuloy-tuloy yung panalo. Kasi pag nanalo siya kay Sano, nasa hot list na 'to ng mga Japanese. Yan si Pai Parop, 'di ba? Kilala din yan sa Thailand na bilang isang road warrior na matibay na gatekeeper. Mga champion nila doon, siya sa kanya dumadaan. Kasi matibay ito eh. Magulang din. Ramdam niya na delikado yung Pinoy. Kaya kailangan yakapin. Kailangan in-neutralize. Tagakanaw is inching and always looking for a knockout, trying to, di ba? Corner talaga yung kalaban yung gusto niya. Yan binabanatan yung mga katawan mga kababayan. Talagang gustong butasan. Pag itong si Tagakanaw kalaban mo, kailangan may kailangan naka-subscribe ka sa PhilHealth o di kaya sa Ace Doctors. Dapat may insurance ka, Brad. O pwede rin rekta ka na kagad sa St. Peter kasi delikado kalaban to eh, di ba? Ano? Blue, red trunks. Yung gloves niya puti. Talagang maghahanap ka ng insurance bago mo labanan to. Pirma ka ng waiver, di ba? Kasi 11 wins with 9 knockouts, dalawa lang yung nakatawid hanggang dulo. Tapos yung dalawang yon talagang nangisay o talagang hirap na hirap sila, Brad, makahinga dahil sa Pinoy na to. O, tinan mo, binabanatan na, ayan o. Grabe, ayaw tigilan, Brad. Ang tindi na itong Pinoy na to. Grabe itong fighter ng Kumong Bulanon tsaka ng Villamor Boxing Gym. Yan na, pabanatan na. Yung Thailander na makunat, nagdadalawang isip na. Yan na. Mga panggugulang na style ay na, di ba? Kilala sila dyan eh. May kita mo sa itsura at saka sa mata ni Tagakanaw ang killing instinct, Brad. Gusto niyang tapusin yung mga kalaban niya. Ayaw niya ng decision. Gusto niya knockout lagi. Ayan, di ba? Gumagamit na ng mga teknik. Pinagbabawal na teknik. Okay, 5th round tayo mga kababayan. Ganda ng laban. Solid na bakbakan to. Mas effective yung Pinoy. Pakunat yung Thai fighter. Chill-chill lang kayo dyan ha. And of course, may may top 1 pa to. Yung top 1 matindi rin. Solid. Kasi yung kalaban ni Tagakanaw, isang Pinoy na solid, na entertainer. Magaling gumalaw, tumatakbo-takbo, di ba? May entertain ka. And don't forget to subscribe na rin mga kababayan, like the video, and comment na rin kayo dyan sa ibaba. Comment nyo kung taga saan kayo, di ba? Kwentuhan tayo dyan, re-replyan ko bawat isa.
Uy, nasaktan sa body shot, Brad. Naku. Grabe talaga yung mga body shot nito. Nakakahindik. Kumbaga tirang bahala na lang yung TIE Fighter kung sakaling makasalat. Pero yung Pinoy technical, gusto niyang patiklupin yung kalaban ng matindi. Ganda ng laban. Round 7 tayo mga kababayan. Uy, body shot na naman. Naku! Huwag kang magpapakorner dyan pag itong Pinoy kalaban mo. Bobudigahan ka, gigripuhan ka. Tinamaan si Raymart doon. Pag ba nakakuha ng momentum yung TIE Fighter? Medyo lumalakas yung loob niya kasi nakakonekta siya ng ilan. Pero matibay itong Pinoy, Brad. Wala kang pangamba dito. Uy, good straight. Naku. Nabubugbog na at kita nyo naman sa mukha ng kalaban, di ba? Binabahaya na ng bubuyog. Kailangan talaga nito ng insurance, Brad. Sa Ace Doctors. Naku. Eto na nga tayo. Naku. Bang! Uy. Buti na lang save by the bell. Round 8 tayo mga kababayan. Sobrang tindi ng laban. Grabe yung mga counter, no? Sa isang suntok ng TIE Fighter, 3-4 yung kumokonekta kay ano? Taga-Kanaw. Naku, sabi na nga ba talagang kanina pa kasi nabubugbog. Grabe yung pressure ng Pinoy, Brad. Wala na. Kumaway na yung referee. Eto, top 1 knockout tayo mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Raymart Taga-Kanaw versus J. Sever Abcede. Parehong Pinoy. Ito yung pinakabagong laban niya, June 6, 2025. And credits again to Kumong Bulanon TV. Subscribe kayo sa channel niya, okay? Gandang laban ito. Same as usual, pressure pa rin ang pinapakita nito ni Taga-Kanaw. Kino-corner yung kalaban. Stop yung jab, no? Magaling din yung kalaban niya, Brad. Champion to dati, si Abcede. Grabe yung mga suntok ng Pinoy na to. Talaga lumalagabog. Aside sa maganda panoorin yung Pinoy versus foreigner. Maganda rin Pinoy versus Pinoy kasi parehong matindi, parehong malakas, parehong pressure fighter. 'Di ba? Talagang alam mo may babagsak, may titiklop. Second round tayo mga kababayan. Matindi yung bakbakan na to. Dikit lang. Tignan natin kung magtuloy-tuloy ba to. Good straight. Nahihirapang makaisa yung kalaban, si Abcede. Good body. Uy, 3-punch combination, na-deflect lahat. Usually yung ginagawa ni Taga-Kanaw, double jab straight sa body, di ba? Maabante pa rin si Taga-Kanaw. He's still looking for a big punch for a quick knockout. Hindi natatakot, no? Kumaka-counter talaga eh. Pagkatapos sumuntok ng kalaban, talagang counter kagad.
Ito yung ano, literal na boksingerong matatapang. Medyo napupuruhan na si Absidy, Brad, ha. Hindi siya ganong makatama. Galing na itong batang to. Uy, tinamaan siya pero kinain lang. Third round tayo mga kababayan. Pakunat din eh. Medyo bababa yun. Nice one, tinamaan ng hook. Wala, parang ano lang eh, napaatras lang tapos balik ulit. Kunat, no? Hindi ko pa nakitang nasaktan to na parang nag-groggy, na hilo-hilo. Kunat ang batang to, grabe. Ito talaga dapat makilala ng buong Pilipinas. Okay mga kababayan, hihingi lang ako ng pabor, paki-like po ng ating video. Syempre libre lang yan, di ba? And malaking bagay na sa atin yan, sa algorithm natin, para sa community natin at lumago pa. Saka subscribe na rin kayo and comment down below, taga saan kayo. Re-replyan ko isa-isa yan. Maraming salamat po. Alo, may mga ganun-ganun po. Aba, napasikatan yung kababayan natin si taga Kanaw. Hindi daw makatama. Tignan natin. Entertainer din to eh, sabi ko sa inyo, di ba? Ayun o, ayun o. Lola, naku, bagsak ka tuloy. Sabi sa iyo eh, kulit ka. Talagang pure entertainer to si Absidy. Magaling din na Pinoy. Okay, fourth round tayo mga kababayan. Alam niya kasi na medyo nalulugi siya, kaya kailangan may gawin siyang bago. Diba? Pinagamitan niya ng mga tactics. Grabe talaga to sa taga Kanaw. Pag na-corner ka, babanatan ka talaga, Brad. Di ka titigilan. Yari yung mga Japanese dito. Good body. Naku, grabe yung bakbakan sa bayan. Aba! Oo. Di ba? Alam ni taga Kanaw na kaya nang tanggapin yung suntok ni Absidy. Kaya umabante pa rin siya. Kahit tamaan siya, wala pre. Talagang mahirap makunat to. Mahirap kalaban. Yung boksingerong Pinoy na makunat, tapos ano, malakas yung ulo, tumakbo, naku, nakapupunta. Kulit na itong boxer na to. Oo. Parang si ano din eh, yung ginawa natin ng content, si Michael Adolfo. Taga Cebu din. Grabe yung mga Cebuano ngayon, no? Talagang ang dami lang prospect na talagang namamayagpag and may potential maging world champion. Galing gumalaw, Brad. Galing umilag. Oo. Di ba? Kulit na ito. Eh, pero yung totoo, nasaktan na yan. Shoutout sa mga taga Cebu, ha. Magagaling yung mga boxer dyan. Di ba? Alam naman natin dati pa, Pinoy Pride dati, panahon pa ng Ala Promotion. Ang daming boxer dyan, Brad. Magagaling. Comment down below, Brad, kung naabutan nyo pa yung Pinoy Pride dati na pinapalabas lagi sa ABS-CBN. Oh, diba? Tumatakbo-takbo na eh. Oo. Sa sidestep pa eh. Sabay takbo. Pero feeling ko nasaktan na yan, Brad. Ayaw nyo makipag-exchange kasi nasaktan yan. Malakas kasi yung taga Kanaw. Kahit siguro ikaw eh, ayaw mo eh. Diba, tatakbo ka na lang. Pero pinipilit niya oh. Baka kayanin pa. Pero wala, mahirap talaga sabayan yung taga Kanaw, Brad.
Ang kulit ng boxer na to. Nako, sumuko, Brad. Sumuko yung boxer si JC Berabside. Hindi nila pinagpatuloy. Kaya panalo si Tagakanaw. 5th round, TKO. Ganda ng laban. Raymond, the Cebuano Assassin,